alam naman ninyo, ang laban ni Kong Kiko Barzaga, yung corruption na nangyayari. At ang problema kasi ngayon parang hindi matanggap yung mga pangyayari sa Kamara eh. Kung may chance kaya na maiayos po yun. Wala. Bakit ho? Kasi sobrang daming ma-i-involve doon and majority ng mga congressman is supporting the executive. Kaya mahirap silang kasuhan yung mga pro-admin na congressman. Karamihan naman doon yung mga na-involve sa flood control. Pero kung ikaw ba nung, siyempre tatay mo, di ba, dati rin congressman, ano? Nung bang pagpasok mo dyan sa kongreso, alam na ba talaga na, hindi ko naman nila lahat, pero sa rate mo, ilan ba dyan yung mga sinasabi natin ng mga talagang, yung corrupt na congressman niya, kaya kapag nagbablog ka welcome to Crocodile Farm. Ginagano mo yan So, pili lang ba sa daliri mo yung talagang, kung ba sinasabi natin na hindi talaga nababahiran ng pagkukurap yung dyan mismo sa kongreso, all halos lahat. Well, depende din talaga yun sa administration kasi noon, mas mahirap gumawa ng gantong klaseng flood control. Naging common lang to nung naging speaker si Martin Romualdez. And ever since then, nagkaroon tayo ng mga malalaking issues. Hindi lang yung sa flood control, yung pagbenta ng gold reserves, yung sa... There are plenty of issues afterwards na parang mas naging madali maging corrupt na congressman ngayon, sa panahon ngayon. So, sabihin, yung nag-compose talaga, kung according sa'yo, yung matinding korupsyon ay yung, kumbaga, ay yung architect rito na binabanggit mo na talagang gumawa ng korupsyon ay Congressman Martin Romualdez and then Saldico and others ally. Yes. Since nag-umpisa yung flood control, sila talaga yung appropriations and yung House Speaker nung panahon na yun. Pero hindi pa ako congressman noon. Wala ka pa nun, ano? Pero nung pumasok na ako after a few months, na bumaba din si House Speaker Martin Romualdez.